Dire boss. For today's video mga ka-timing, ay ipapakita ko lamang kung paano magtanggal ng torque drive bearing gamit ang bearing puller. Ayan, so ang ginagawa natin ngayon ay torque drive bearing sa Honda Beat version 2. So ayan, so makikita natin ginagamitan natin ng special tool para matanggal natin ang nut sa center spring. Alright? So para mahiwalay natin ang kanyang clutch lining. Okay? So ito yung driven face. Sa driven face sa ilalim merong dalawang bearing, may malaki at maliit. Ayan. So gamit tayo ng bearing puller. Kung may magtatanong dyan kung saan namin nabili ang bearing puller, marami namang mabibilhan through online. Ayan, sa halagang 300 plus lang. Okay? So kung magdi-DIY kayo, kailangan nyo ng bearing puller para matanggal natin ng maayos ang kanyang bearing. Okay? Alright, so ayan na. Natanggal na natin ang kanyang unang bearing. Ito po yung bearing na mas malaki kaysa ilalim. Ayan. So doon sa ilalim merong maliit na bearing. So tanggalin natin yung kanyang circlip. Ayan. Ito yung silbing lock sa kanyang bearing. O yeah, alright. So ayan. Hiwalayin natin yung driven face. Ayan. So tanggalin natin ang kanyang pangalawang bearing. Napakadali lang tanggalin ang pangalawang bearing. Alright. So now, install na natin ang bagong bearing. So unahin natin yung maliit na bearing. Ayan, so ito po yung kanyang hitsura sa kanyang maliit na bearing. So huwag kayong mag-skip para makuha nyo itong video na buo para sa inyong pag-DIY. So huwag kalimutang lagyan ng grease. Ayan, so ipasok na natin sa butas at slightly lang. Kapag magpukpok, dapat nasa gilid-gilid lang para hindi masira yung center ng ating bearing. Alright? So pagkatapos, ilagay na natin ang kanyang circlip. Alright? Ayan lang. So ito naman ang ating pangalawa, yung unang tinanggal natin. Ayan. So bali dalawang hitsura sa kanyang bearing sa dulo at saka sa ibang sides. So yung makikita nating mga number sa kanyang bearing ay facing outside po. Ayan. Para hindi kayo magkamali sa paglagay ng ating bearing. So gamit tayo ng dalawang hammer. Ayan. Alright. So ang hammer na nakadiin sa ating bearing ay yun pong hammer na hindi makasisira sa ating metal parts. Alright. Ayan na. Nasalpak na natin ng maayos ang kanyang bearing. Okay, so i-assemble na natin. So ilagay ang isang driven face. Sa driven face merong butas, ayan. So huwag kalimutan ilagay ang roller guide. Merong metal na roller guide dito, ayan.
So huwag kalimutan lagyan ng grease. 3 roller guide ang meron ang ating torque drive, yung driven phase. Okay, huwag kalimutan ilagay ang cooler. Ito po yung silbing guide sa ating center spring. Ayan, merong cooler sa ilalim at cooler sa itaas. Ayan, so ilagay na natin ang clutch assembly. Itong washer na to ay yung plane ay facing upward, alright? Kung wala kayong spring compressor ay kailangan natin ng katulong sa pag-compress sa ating cinder spring, pero pinapakita ko lang kung paano natin i-DIY. Pero meron naman kaming spring compressor dito, so ayan. So pagbalik namin ng nut ay kailangan namin i-torque para alam natin ang saktong higpit. Ang yung torque value ay 54 Newton meter. Ayan, so wala nang tunog na maririnig natin since na bago na ang dalawang bearing sa ating torque drive. Okay? Ayan, so huwag kalimutang i-torque ang mga nut. So hanggang dito lang tayo at salamat sa palaging pagsubaybay sa ating mga bagong video. Alright, ingat sa DIY.